Ay, may napatayo! Ay, may tumayo! Ay, may tumayo! Sino kaya yung tumayo? Sabi ko na nga ba may tatayo eh. Sana all tumatayo. Hindi, ito mga minamahal, mag-usap tayo. Alam nyo, di ba, talagang ito yung pinaka hindi talaga natin ina-expect. Yung naging statement nga po ni President Marcos ukol nga po sa usapin ng Pogo. Kahit ako, hindi ko inaasahan yun, mga minamahal. Kasi doon pa lang mismo sa West Philippine Sea, sabi ko, pasabog na to. Oo, seryoso ko dyan. Yung issue pa lang sa West Philippine Sea, kasi diba sabi nila, sa mga balita na mayroon pong statement na magiging pasabog daw si President Marcos. And I expect and I assume na it is all about West Philippine Sea. And nung nabanggit ngayon sa West Philippine Sea, kasi una nabanggit yung sa bloodless war on drugs, diba? So, yun yung unang nabanggit. Sabi ko, hindi pa yan, hindi pa yan. West Philippine Sea talaga. Yan po talaga yung feeling ko na pasabog. At ngayon, sa pinakadulo, sinabi ng ating presidente yung issue sa Pogo. Nagkaroon pa nga ng sermon si President Marcos dahil ang Pogo naman talaga ang ugat. Yes, ugat. The roots of evil here in our country. That is Duterte legacy. Totoo yan. So, diniscuss po yan ni PB. Anyway, bago natin na parinig ko muna yung video na kung saan talagang nanermon si President Marcos. This is a short clip, 59 seconds. Panoodin nyo. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Tama. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastanan sa ating bansa. Effective today, all Pogos are banned. Ito po ay diba? Effective today. Kahapon yun. All Pogos are banned. Ban na ang Pogo. And guys, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, may napatayo. At itong taong to, alam nyo naman, ito po yung hindi pumalakpak nung nakaraang SONA ni PBBM. Oo, kilala nyo, which is Risa Ontiveros. So ito, panoodin natin ang kanya naging statement. You said napatayo kayo kanina, which was the first time? First time, I stood up to clap for the... And ma'am, you said napatayo kayo kanina, which was the first time? First time, I stood up to clap for the president. Well, yung una, earlier, tungkol sa West Philippine Sea, pero dati na yon, isa sa ilan na mga policy areas na magkasundo kami. Pero this one was the first time for me to stand up and applaud at a SONA dito sa kanilang desisyon laban sa Pogo. Do you think the government can solve the problem, can eliminate Pogos by the end of the year?
think that's a good timetable. Ideally nga, ngayon na, di ba? Pero at least sinabi nila may full stop by December 31, 2024. And kung kaya ba itong gawin ng gobyerno din kasi ang nagbigay daan sa POGO eh. Panahon ni Duterte, practically nag-open door policy siya sa POGO. Maraming matatamis na pangako na halos lahat o kundi man lahat ng pako. And we are contending with the very evil effects ng POGO hanggang Oo, ang dami guys na mga illegal effects ng POGO. And alam nyo na 'di ba, yung mga naging illegal effects ng POGO. Kabilang na nga yung human trafficking, yung binanggit niya kanina ni President Marcos sa kanyang kahapon sa kanyang SONA, which is kabilang na nga din dito yung addiction sa gambling, yung hindi pagrespeto sa ating saligang batas, human trafficking, murder, torture, ang dami pa. So yun po yung ill effect ng POGO. And kahit pa sabihin ni Digong na nung 2021 nag-generate ng 3 billion tapos nung 2022 naging 8 billion, eh wala naman tayong pakialam sa tax eh. Kung mas malaki yung pinsala, guys, alam nyo sa totoo lang, if you balance, 'di ba? If we will try to balance and analyze the concept dito nga sa POGO, mas malaki po yung perwisyo. Although may tax, pero mas malaki po yung perwisyo. Sabi nga noon ni Digong, yung POGO po nakatulong. Bakit? Kasi nga po, nakapag-generate ng malaking tax na pinang-hospital daw, ganyan-ganyan. Pero kung susumahin natin guys, kung inalis nyo yung mga confidential funds ninyo, pinag-iipon-ipon ninyo, di ba may 51 billion si Pulong, ikaw may 400 plus something na, I don't know, basta nasa record yon na confidential funds. Kung tanggalin niyo yan, kung inilaan nyo sa taong bayan, may pera ang Pilipinas. Hindi mo pwedeng sabihin na walang pera ang Pilipinas. Yan kasi yung claim ni Digong eh, na wala daw pera ang Pilipinas. Bakit? Eh, hindi ko alam sa kanya. Yan yung sabi niya, wala daw pera ang Pilipinas. Kaya, so, the porket walang pera ang Pilipinas, ang magiging solusyon mo, POGO? Yun na ba yun? Hindi ba pwedeng mag-isip ng ibang paraan, 'di ba? So, talagang si Risa Ontiveros napatayo sa sa naging desisyon ng ating presidente. Anyway, continue yung naging statement ni Risa. So, kung kinaya ng gobyerno noon bigyang daan itong perwisyo ng POGO, siguradong with the same powers na dati inabuso para bigyang daan ng POGO, sigurado kakayanin dapat ng gobyerno sa lahat ng kapangyarihan niya talagang mapatigil at mapatapon na sa labas ng bansa natin ang POGO. But what if the scenario that PAGCOR Chair Alejandro Tenco said happens, that POGOs will go underground, continue their illegal operations, and victimize many people? How will the government respond to that? Will that be a negative effect of this ban? Well, na-appreciate ko naman yung perspective ni PAGCOR Chair Tenco, pero kung may policy decision na ang gobyerno, tulad ng mga gobyerno ng sinaunang panahon, tulad pati sa ibang mga bansa, halimbawa nung binanang slavery, nung binanang iba't ibang mga abuso pa sa karapatan ng tao, then hindi natin dapat maging excuse na kapag binan natin yan, mag-underground lang yan at patuloy na mga abuso sa tao, then it will become a matter or problem of enforcement. Executive action with all the police powers of the state. So, dyan lalong makikick in ang law enforcement capacities ng ating mga institusyon. So, on this good day, let no one make excuses, no? Pero pagtulungan ng lahat na maipatupad itong ban sa POGO, mabunot na itong masamang weed na ito sa ating economic garden o ecosystem at itapon na yan sa sunog, itapon sa labas ng bansa. And what grade will you give the President now with this one, since you were satisfied with this statement on the POGO? This is a day na half full ang glass. I appreciate
appreciated still yung position nila sa West Philippine Sea. I really appreciated yung announcement nila sa ban sa Pogo. Pero meron pa rin marami-rami ibang mga area na mas sana may narinig pa ako sa kanila. Gaya ng ekonomiya, agrikultura at energy, gaya ng health, gaya ng edukasyon. Yung isang malaking bagay, kasi sinabi ni Presidente, anyway, mahaba na yung nasa video. Pero yung pinakapunto natin dito, napatayo si Risa Hontiveros na hindi pumalakpak noon kay PBBM. Diba? So, yun naman po talaga guys yung pinakapunto dito sa ating vlog na kahit yung mga kakampings ay humanga na kay President Marcos in other ways, 'di ba? Kasi meron pa din naman silang expectation and we all know that na hindi naman yan hindi ko naman sa sinasabi na kumakampi sila kay President Marcos. Pag nasa tama is talagang kabigay-bigay naman talaga ng credits, 'di ba? So anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So maraming salamat mga minamahal.